Matapos nga ang almost 1 month na paghihintay ng tropang Giga at ng Blackwater Bossing, sa wakas ay inaprubahan na ang trade proposal nila kay Reynam Batak, at this time kasama na nga si Kib Montalvo at Jewel Pomperada plus future picks ng tropang Giga ayon nga mismo sa PBA Commissioner's Office. Sa una nga nilang apply ay hindi pumayag ang PBA Commissioner's Office dahil makukuha lang si Kib Montalvo plus future picks. Sa pangalawang pagtry ng tropang Giga ay kasama na si Ganuelas Roser, Paul Barilla at Barkley Ibonia, pero hindi pa rin pumayag ang PBA Commissioner's Office. Sa wakas ay this time pangatlong pagkakataon ay tuluyan na pumayag ang PBA. Ayon nga sa report ay nagsisimula ng mag-ensayo si Reynam Batak sa tropang Giga, samantala marami ang nagtatanong, isang powerhouse na nga ang tropang Giga, bakit nangangailangan pa sila ng scorer? Ganon, kailangan nila ng isang backup na point guard na posibleng ipalit kay Jason Castro. At ito pa, isa pang pasabog ni Idol Snow Badwa, paapasukin na daw ni Troy Rosario ang free agent market at 3 kupunan ang interesadong makakuha kay Troy Rosario. Ito ay ang Barangay Ginebra San Miguel, Magnolia Pambansang Manok Templados at ang tropang Giga na humahabol daw sa negosyasyon nagaganap ngayon para kay Troy Rosario. Matagal nang pinag-uusapan na papasukin na nga ni Troy Rosario ang free agent market, pero pinabubulaan nito ng kampo ng Blackwater Bossing. Alam natin na hindi talaga magtatagal itong si Troy Rosario sa Blackwater Bossing at kinakailangan talaga lumipat ito ng isang powerhouse team para nang sa ganoon makakuha ng kampyonato bago pa man ito magretiro. Kaya naman pinag-uusapan kung hindi na magbabalik si Troy Rosario sa tropang Giga, dalawa na lang ang magiging option ng nasabing player na si Troy Rosario, ang Magnolia or ang Barangay Ginebra San Miguel. So pinag-iisipan na ngayon ni Troy Rosario kung saan maganda ang offer sa kanya ay doon ito mapupunta. At ayon nga sa isang report, malaki din ang ino-offer ng tropang Giga, pero kung ikaw si Troy Rosario, pinakawalan ka na tapos gusto kang ibalik, sa tingin mo may pride ka bang bumalik pa doon? Kung ikaw ay isang player, ay wag na, kasi nga kinakawalan ka na tapos babalik ka pa. Kaya naman ayon sa isang report ay malaki ang posibilidad na ang magiging destinasyon ni Troy Rosario ay ang Barangay Ginebra San Miguel. Lalong-lalo na injury ngayon si Jamie Malonzo at Jeremiah Gray, kasama na si Scottie Thompson. So kinakailangan ni Coach Tim Cone ang isang big man na wingman na merong outside shooting at merong defensive specialist. At dito nga nakikita ni Coach Tim Cone kay Troy Rosario, malaki ang may tutulong nitong si Troy Rosario kahit hindi pa muna magbalik si Scottie Thompson at Jamie Malonzo sa Barangay Ginebra San Miguel. Malaking puwang ang mapupunan ng Barangay Ginebra kung sakaling makukuha nila ito. At take note ha, walang player na ipapakawala ang Barangay Ginebra San Miguel para mapunta sa Blackwater Bossing dahil nga free agent itong si Troy Rosario. Ibig sabihin, malaya itong makakapaghanap ng kanyang kupunan na kanyang paglalaruan. Kaya naman, ngayon pa lang, kung ano man ang plano ng Blackwater Bossing, kinakailangan ng gumalaw ito dahil nalalapit na ang PBA Annual Rookie Draft na kung saan mahigit 2 linggo na lang ay magaganap na. Kaya bago pa man mangyari ito ay posibleng puspusan na ang magiging negosasyon ng kampo ng Barangay Ginebra San Miguel at ng Magnolia para kay Troy Rosario. Ang tanong na lang, kakayanin ba ng tropang Giga na makiusaw pa sa nasabing negotiation na nagaganap? Dahil kung ano man ang i-offer ng tropang Giga, kayang-kayang tapatan ito ng Barangay Ginebra San Miguel. Isa pang breaking news, ang anak ni Danny Lakay Ildefonso na si Dave Ildefonso, pag-amin mismo ni Dave Ildefonso ay papasukin niya na ang PBA Annual Rookie Draft, pero hindi pa ito nakakapagpasa ng application. Pero gusto niya nang pumasok sa PBA dahil nga wala pa siyang international offer. Alam niyang merong deadline
of submission ng application. Kaya naman minamadali na ng kanyang agent at syempre ng kanyang kampo na makapagpasa na, at ayon nga sa isang report, napalaki ng posibilidad na sa top 5 itong si Dave Ildefonso. Isa sa mga rason kung bakit napupunta ito sa top 5 ay dahil na rin sa kanyang experience sa international, na kung saan huli ngang naglaro ito sa Korean Basketball League sa koponan na Suwon KT Sonic Boom. At the age of 24, isa itong wingman na mayroong outside shooting ability. Hindi lang outside shooting ability, deadly outside shooting ability at attacking ability. Remember, naging Gilas player itong si Dave Ildefonso at meron itong high flying ability na wala sa kanyang amang si Danny Lakay. Kaya naman inaasahan, ayon nga sa isang report, malaki ang posibilidad nasa top 3 tinitingnan itong si Dave Ildefonso. Kung sakasakali man mapupunta ito sa Barangay Ginebra, San Miguel, ay magkakaroon talaga ito ng minuto, lalong-lalo ng pinag-iisipan ngayon ni Coach Tim ko na pakawalan na itong si Jeremiah Gray at maghanap na ng bata na injury prone, hindi injury prone rather, dahil si Jeremiah Gray palaging nasa injury, at hindi lang palaging nasa injury, ang kanyang natatamong injury ay mabigat, ECL. Mahirap na makabalik ng 100% ng kinakailangan pa naman ng Barangay Ginebra ng mga players na posible nilang makuha sa paparating na annual rookie draft, dahil nga gusto nila makakuha ng kampyonato at Grand Slam. Kaya aabangan natin kung aabot ba ito sa Barangay Ginebra, San Miguel. Bago pa man natin tapusin ang ating kwentuhan, shout out muna tayo sa ating mga solid na followers na laging sumusuporta sa atin, kay Kagawad Kat sa kinudukusin ng Hagonoy, Bulacan, Ronald Balsubidad, Anthony Lucky Alon at sa Lucky Alon Pabili, Ricky Lanza ng Ricky Rider TV ng Tansa, Cavite, Adrian Dulay at sa Dulay Family, Julius Roche, Ronald Gato, Brian Humauas, Yornel Alicante, Criston Mariscal. Marami pong salamat sa walang sawa nyong pagsuporta. Pakibisita na rin po ng Facebook fanpage ko na Pulgoso. This time doon na po tayo mag-upload ng mga panibago natin mga stories, dahil ang Percival Montero Sports Channel ay meron nga pong problema. At bisitahin nyo na rin po ang TikTok channel ko na bagong-bago lang, para doon kayo po pwedeng makapag-update ng ating kwentuhan. Hanggang sa muling kwentuhan, maraming salamat po.